Bahagi ba ng hindi mo pagtrabaho sa telebisyon, sa pelikula, ay yung pamilya? Yes po. Kasi sabi ko nga, like kung sinasabi, ang priority ko talaga is my family. My last conversation with you was in 2014. Yes. Wala ka pang baby nun? Wala pa po. Oo. And I think it was one of those rare moments when you actually openly admitted that you were married. Yes. Naalala ko yun That's the first time na inadmit ko talaga sa public. That you were married. Because the year before that, ay nagpakasal na kayo ni Richard. Yes po. Oh, hi Richard. Oo. Pinag-uusapan ka namin kanina pa. Pero itong mga nakaraang taon, 10 years halos, di ba? Ano yung nabago? Ano yung natutunan mo bilang isang tao, bilang isang ina, bilang isang asawa? What have you learned? Tito Boy, marami akong natutunan. Katulad ng kailangan mas mahaba yung patience ko. Kailangan mas maging strong ako for them. Kailangan mas wise ako. Yung ganon. So, yun. Ang dami kong, lalo na sa mga kids ko. Kasi, sinabihan ako ng doctor na I can't have kids. Sinabihan ako noong 2013, 2014, hanggang 2015. I cannot. I should consider surrogate. So sabi ko noon, parang, wow, I'm just 27 years old, then sasabihan ka na hindi ka pwede magkaanak. So parang that time, sabi ko, pag nagkaanak ko, nabigyan ako ni Lord ng mga anak, lahat gagawin ko para sa kanila. Kahit ititigil ko yung trabaho ko. Gusto ko silang palakihin talaga. And that's what you did? And that's what I did. At saka bawat pregnancy was difficult. It's very difficult. Oh. It's very, very difficult. Lahat, everyday injections, umaga, gabi. Bed rest, diet, everything. Tapos, laging everyday nandun yung kaba na, is the baby still okay? May heartbeat pa ba? Yung ganon. Tapos, first pregnancy ko, 34 weeks lumabas agad si Heather. Sa second ko, 28 weeks lalabas si Titus. Sabi ng doktor, hindi siya pwedeng lumabas. Kasi pag lumabas siya, mahirapan na tayo. Baka hindi siya makasurvive. So, with God's grace and everything, nakaabot kami ng 35 weeks. Ang pinakamahirap for me is my third. Doon talaga. Kasi, nung first trimester ko, malalaglag na siya. I was bleeding so hard. Sobra. As in, akala ko mawawala na siya. And that's COVID days pa. So parang ang hirap kumilos and all. So, ayun nga, ang lakas ko lang talaga kay Lord, nakasurvive siya. Pero paglabas niya ng 37th week, ang daming complications. Siya pa yung maraming na-incubator siya, hindi siya makahinga, bagsak blood sugar. 1 week kaming nasa hospital. At pag tinitingnan mo ang mga anak mo ngayon, what comes to mind? I'm super blessed. And when you pray to God about your children, ano yung dasal? Thank you. Thank you for my kids. Yun lang. Ay. At walang hindi ka talaga gagawin, hindi ba? Now I understand. Lahat gagawin ko for them. Sobra. Kasi Tito Boy, that's yun yung turning point ko nung sinabi sa akin nung doctor na you can't have kids. So parang sabi ko kay Richard noon, parang, paano? Are we still gonna be a family? Diba yung feeling na parang may kulang. Sige, nandyan siya as my husband. Nandyan kami. Kaya naman namin siguro kung walang kids. Pero parang, i-question mo yung sarili mo na bakit ako? Of all people, bakit hindi ako pwede magkaroon ng anak? Hanggang to the point nga sabi ko sa mom ko na parang, sige ma, pwede ba yung sister ko na lang mag-surrogate for me? Alam mo yung mga ganon, ang dami ko na iniisip. Sabi ng mama ko, ano ka ba? Tumigil ka. You have to dumire-diretso ka lang sa ginagawa mo. And kung talagang ibibigay sa'yo ng Diyos yan, ibibigay yan sa'yo. At ibinigay. At binigay. And God is good. God is very, very good talaga. Sobra.